Magandang hapon, my dear brothers and sisters. Welcome muli sa ating podcast nitong January 9, 2026, araw ng Friday. And magtatapos yung ating episode sa linggong ito, sa araw na ito, kasi yung pag-uusapan natin from Monday to Friday na lesson. And then ito ay Abraham chapter 3 verses 22 hanggang 28. Ang ating pre-mortal na buhay. Yung buhay bago tayo isinilang sa mundong ito. Marami tayong tanong tungkol sa ating buhay bago tayo isilang sa mundo. Bagamat kaunti lamang ang nalalaman natin, ang Panginoon ay nagbigay ng mahalagang liwanag sa pamamagitan ng pangitain kay Abraham na ating mababasa sa Abraham chapter 3 verses 22 hanggang 28 na kung saan tinuruan tayo ng Diyos tungkol sa ating tunay na pagkatao sa papel ni Hesukristo at sa dakilang plano ng kaligtasan. Yung mahalagang katotohanan mula sa Abraham chapter 3 verses 22 hanggang 28 ay, ako ay nabuhay bilang espiritu bago ako isinilang sa mundo. Hindi po tayo parang pinanganak lang ng ating magulang dito. Meron po tayong pinanggalingan. No? At tayo po yung mga espiritong anak ng ating Ama sa Langit. And kasama natin siya. And sabi nga sa Abraham chapter 3 verse 22, ngayon ipinakita ng Panginoon sa akin, si Abraham, ang mga katalinuhan na nilikha bago pa ang mundo ay nalikha. At kabilang sa lahat ng mga ito ay marami ang mararangal at dakila. Isa po tayo doon sa mga mararangal at dakila. Kasi sabi ko nga kahapon sa ating lesson na andito tayo sa mundo kasi sinunod natin yung ating Ama sa Langit. Dito masabi natin yung kapangyarihan ng Diyos na kung saan siya ay isang tagapaglikha ng sansinukob, no? And kung sa katalino siya ay wala nang makakatumbas sa kanya. At sa pagdating naman sa pagmamahal ay talagang mahal na mahal tayo ng ating Ama sa Langit. Nabuhay tayo bilang mga espiritu bago ang buhay sa lupa. Ang buhay ay hindi nagsisimula sa kapanganakan. May pinanggalingan tayo at may patutunguhan. So mayroon tayong pinanggalingan, syempre mayroon tayong patutunguhan. Kung doon tayo nanggaling, doon din tayo babalik. Kilala ng Diyos ang kanyang mga anak bago pa sila ipinanganak. Nating mababasa sa Abraham chapter 3 verse 23. Kaya last time binahagi ko po sa aking lesson, napakalaga yung makilala natin yung worth natin as a person. Makilala natin kung sino tayo, ano yung worth natin, and paano tayo unlad. At sinabi nga ng Diyos sa akin, ang mga ito ay aking pamumunuan sapagkat siya ay nakatayo sa gitna ng mga yaon na mga mararangal at dakila. Katotohanan, may mga espiritong tinawag at tinihanda na noon pa man, tulad ng mga propeta, apostoles, yung mga lingkod. So pag meron kang calling sa simbahan, hindi lang by chance. Yan yung opportunity na ibinigay sa'yo. Kaya atin yung wag natin ba kung saan pa, wag nating isa walang bahala. Kasi alam nyo, tatawagin tayo once lang, hindi na tayo tatawagin muli. So pag binigyan tayo ng responsibilidad, calling, kailangan na natin yan, mahalin natin. Kailangan na magkaroon tayo ng puso na handang maglingkod. Kahalagahan na ang Diyos ay may tiwala sa kanyang mga anak at may layunin para sa bawat isa sa atin. Napakalaga po yung salitang tiwala. Kasi doon sinasabi ng Panginoon sa atin na kaya natin, no, na malampasan ang mga weaknesses, mga kahinaan natin, yung mga pagsubok na dumarating sa atin araw-araw. Alam niya na hindi natin kakayanin mag-isa, kaya naging halimbawa siya para sa atin. No? Siya ay pinanganak sa simpleng pamilya. Hindi siya pinanganak sa mayamang pamilya. Para ipinakita na ito yung literal na tayo nabubuhay sa mundo. Diba? Hindi naman lahat, ilang percent lang ang pinanganak sa mayamang pamilya. Halos tayo back in 80s and 90s, diba? Pinanganak tayo sa mahirap na pamilya. No, si Hesukristo ang pinili at itinalagang tagapagligtas. Sa Abraham chapter 3 verse 24, at naroon ang isa sa nakatulad ng anak ng tao at sinabi niya, narito ako, suguin mo ako.
Katotohanan, si Jesucristo ay kusang loob na nag-alay ng kanyang sarili upang iligtas ang sangkatauhan. Ang kaligtasan ay bunga ng kanyang pagmamahal at pagsunod sa Ama. Yung isa sa mga bagay na nakita ko dito yung pagiging masunurin. Minsan nakakaligtaan natin. Iba yung iba yung naging masunurin ka. Iba din yung sunod ka ng sunod kahit na hindi na maganda. Diba? Kailangan natin ma-identify yun. Kasi pag sinasabi ng iba na ayokong sumunod kasi hindi maganda. Pero kung makita natin na ang pagsunod mahalaga. No, kasi dito din natin pinapakita yung pagmamahal natin. No? Siguro dito, insight ko dito, gamitin na lang natin yung pagsunod sa tamang lugar. Pero pagdating sa pagsunod sa Ama, para sa akin wala na akong question dito. Kasi pagsunod sa ating Ama sa langit, lahat ay binigay niya na way para na hindi lang tayo sumusunod para lang sa Kanya. Sumusunod tayo din para sa sarili natin, para umunlad tayo spiritually, temporally, para na maging mabuti pa tayong tao. Mayroong digmaan ng mga idea sa premortal na buhay. Tulad sinabi sa Abraham chapter 3 verse 27, at sinabi ng Panginoon, sino ang aking susuguin? At ang isa ay nagsabi, narito ako, suguin mo ako. Katotohanan, may dalawang plano. Ang plano ng kalayaan ni Kristo at ang plano ng sapilitan ni Satanas. Kahalagahan, ang kalayaan sa pagpili ay banal at mahalaga sa ating paglago. Ang buhay sa lupa ay isang pagsubok, tulad ng sabi sa Abraham chapter 3 verse 25. At aming susubukin sila dito upang makita kung gagawin nila ang lahat ng mga bagay na inuutos ng Panginoon nilang Diyos. Katotohanan na ang mortal na buhay ay isang panahon ng pagsubok at pagpili. Ibig sabihin ng pagsubok, andito tayo para subukin yung ating pananampalataya. Na in spite sa mga challenges na dumarating sa atin, still andun pa rin yung ating faith at pagtitiwala sa Diyos. Andun pa rin yung atututo tayo at umuunlad. Pagpili, kasama dito yung pagpili natin sa tama at mali. Alam natin na pag pumili tayo ng mga bagay na ganito, ito yung magiging result niya. Pagpipili din tayo ng mga bagay na mabubuti, ito yung magiging result niya. So, napakahalaga po na yung pagpili. Ang ating mga desisyon ngayon ay may walang hanggang epekto. No, tandaan natin yan. No? Bawat desisyon na ginagawa natin sa buhay natin ay may epekto po yan. Either maganda or mabuti. Hindi naman po lahat ng oras or araw sa ating buhay ay masabi nating yung bang pagising mo, feel fresh ka. Meron minsan pagising mo, masama yung pakiramdam mo, hindi maganda yung mood mo, di ba? Pero it's a choice pa rin kung ano yung susundin natin. No, para sa akin, halimbawa, Friday ng hapon ngayon, meron kaming meeting. Alam ko na may ginagawa din ako sa bahay. After kong gumawa, ayoko ba na abuse na yung sarili ko. So, gumawa ako ng calf follow me kasi tapos naman yung klase namin. The point is, it's a matter of choice eh. Halimbawa, nasa trabaho ka, alam mo na feel mo talaga, no? My dear brothers and sisters, na parang ang bigat ng pakiramdam. Oo, medyo malaki yung sweldo, pero nakakalimutan mo na yung Diyos. Nakakaligtaan mo na noon, parati ka nag-work sa mga full-time missionaries. Ngayon, sinasabi mo sa sarili mo na parang nagkakaroon ka na ng doubt, nagkakaroon ka na ng prinsipyo na ganito. Pag mag-work ako sa mga full-time missionaries, wala naman akong income dyan eh. And besides, maintindihan din naman ako ng Diyos balang araw kasi ginagawa ko naman para sa ikabubuti ko. Ang tanong niya, ikabubuti nga ba? So, it's a matter of pagpili eh. No, ano yung pipiliin natin? Kaninong side tayo? Hindi tayo pipigilan ng Diyos kung ano yung pipiliin natin. Pero yung consequence niyan, dapat makita natin, yung bawat desisyon na ginagawa natin sa buhay ay may epekto siya sa eternal natin na mangyayari sa atin sa susunod na buhay after nito. Ulitin ko po, sa susunod na buhay after nito. So sabi nga, dapat magkaroon tayo ng eternal perspective. Kailangan parati nating isipin. Huwag tayong maniwala sa sabi ng iba. Tanungin mo yung sarili mo, ito ba'y mahalaga o hindi? Kasi ikaw yung magdesisyon eh. Di ba? Kung halimbawa, basically, pagdating sa ninegosyo, during Sunday, kailangan mo magsara o hindi. Di ba?
Pag titingnan mo yung iba, sasabihin mo na ay magbubukas ako during Sunday kasi nakikita ko naman may gantimpala para sa mga tapat. Sabi sa Abraham chapter 3 verse 26. At yung mga nag-iingat sa kanilang kalagayan ay magkakaroon ng kaluwalhatiang itidagdag sa kanilang ulo magpakailanman. So lahat po ng ating mga sakripisyo, yung mga lahat ng ating mga ginagawa araw na aminin natin sa hindi, minsan para siyang krus di ba? Mabigat. Pero lahat ng mga ginagawa natin, kabutihan, yung mga sakripisyo natin, may kaakibat siya na sabi nga dito, gantimpala, no, sa mga tapat. Hindi naman pwedeng sabihin na halimbawa ako nagsumikap ako sa buhay, ikaw hindi. Hindi naman pwedeng sabihin na ikaw yung unlad sa buhay. Siguro maliban na nanalo ka sa loto or sa mga sugal, pero still hindi yan tatagal, di ba? So iba yung nagsusumikap ka sa buhay sa marangal na paraan or na paraan, no? Ang katotohanan, may walang hanggang gantimpala para sa katapatan. Ang hirap at sakripisyo ngayon ay humantong sa walang hanggang kaluwalhatian. Bakit mahalaga ang mga katotohanan ito sa ating buhay? Una, alam ko kung sino ako. Ako'y anak ng Diyos. Parati nating isipin yan, mayroong value yung buhay ko. Alam ko kung bakit ako narito upang subukin at matuto. Pwede naman tayong pumasok sa isip ko, pwede tayong maging masaya sa mga simpleng bagay. Balikan natin yung mga nakaraan, yung simple ang lahat. No, hindi complicated, hindi mahirap. Kasi tayo lang naman nagpapahirap sa sarili natin sa mga desisyon na ginagawa natin, sa mga ginagawa natin. Alam ko po na ang Diyos ay nagpapala sa mga taong masisipag sa buhay, no? At masinop, isa din yun na gusto kong i-point dito. Kasi pag kontento ka sa buhay mo, muna step by step, na-appreciate mo yung buhay. Ganito, ngayon ganito ka, pero na-appreciate mo. In the next month, umuunlad ka to umuunlad. Pero pag ma-overwhelm tayo sa gusto natin, minsan nakakapagod kasi hindi natin ginagawa yung first step. Gusto natin agad andyan yung blessing, di ba? So kung papalikan natin yung mga simpleng bagay, makita natin na hindi pala mahirap at natututo tayo, no? Alam ko kung sino ang tagapagligtas ko. Dapat kilalanin natin kung sino yung Savior mo. Sino ba yung Savior natin? Alam ko yung Savior ko si Jesus Christ, na siyang nagiging gabay, instrumento at nagiging daan, no, sa aking buhay na para magbago at maging mabuti pang tao. At humihingi tayo ng tulong sa Kanya para tayong maging masaya. Alam ko ang patutunguhan ko walang hanggang buhay. Personal na pagninilay, dahil alam kong nabuhay ako noon bilang espiritu, mas pinapahalagahan ko ang aking buhay. Mas responsable ako sa aking mga pagpili. Mas nagtitiwala ako sa mga plano ng Diyos. Yung pagiging responsable sa ating pagpili, mahalaga po yun. Kasi bawat po na pagpili natin, either we like it or not, meron po yung kaagibat na accountability or consequence, no? Consequence, ito yung resulta ng pagpili natin. Pag pumili tayo ng mabuti, maging mabuti din yung consequence. Yung accountable tayo, syempre, hindi lahat ng bagay okay lang. Accountable tayo sa mga ginagawa natin. Ibig sabihin nun, responsable tayo sa magiging outcome noon. Hindi aksidente ang ating pagsilang. Tayo ay nabuhay, pinili, minahal, at isinugo ng Diyos. At sa pamamagitan ni Jesucristo, maaari tayong bumalik sa Kanya. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama. Ako'y masaya itong hapon na ito na in spite sa mga ginagawa natin, nandito pa rin tayo naglilingkod. Kasi pinapanalangin natin na, sabi ko nga kanina, ako'y hindi perfectong tao, pero we are striving to be good every day. No, maraming mga mabubuting tao, kulang na lang sa kanila mabinyagan. And tayo ay dapat na makita din yun sa ibang tao na may divine potential sila ng Diyos. Nasa mission ako, parati kong sinasabi sa sarili ko, lahat na nakikita ko. Hindi ko pwedeng sabihin sa sarili ko na pag dumadaan ako, may nakita akong parang may hawak na sigarilyo, bote, sasabihin ko sa sarili ko wala na siyang chance sa buhay. No, madugyot ang mukha.
Dahil alam ko na nandyan din tayo galing. Di ba? Bakit na before tayo naging member, talagang perfecto na ba tayo? Di po ba? We're striving to be perfect, no? So, lahat ng mga anak ng Diyos ay potensyal na maging anak ng Diyos. Diba? They have the divine potential. Ang problema lang, hindi pa na-open yung mind nila. Hindi pa nabuksan yung isip nila. Kaya, pag titingnan natin sila, kailangan nila ng tulong. Siguro sa premortal life, sila yung mga kapatid natin na nagsabi na, uy, pagdating sa lupa, wag mo akong kalimutan ha. No? Hanapin mo ako. And then, pagdating natin sa mission field natin, hinanap natin. Huwag nating hiyaan na baka sila pala yung kapatid natin na nagsumamo sa atin na hanapin sila. Pero pagdating dito, nakalimutan natin. Kaya huwag tayong pumili ng tao. Kasi lahat naman tayo hindi perfecto eh. Nagsusumikap tayo. Kaya pag titingnan natin sila, kahit ano man sila, tingnan natin as tao. Respetuhin natin sila as tao. At mahalin natin sila bilang anak ng Diyos. Alam ko po na mahal tayo ng ating Ama sa langit. Alam ko na may biyaya and may blessing pagdating ng araw. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Ito po ay aking iniiwan at pinapasalamatan sa pangalan ng kanyang anak na si Jesu Cristo. Amen.